Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas lalong tumataas. Bawal magsungit, paalala ng ARTA sa mga empleyado ng gobyerno. Manila Representative Abante sinusulong ang maagang pagbibigay ng cash incentive sa mga senior citizen. DTMD at MMDA magbubukas ng panibagong zipper lane sa Katipunan Avenue tuwing rush hour. Philippine Pole Vault King EJ Obiena nakamit ang unang ginto ng Pilipinas para sa Asia 2023. SB19 nakatakdang magsagawa ng fan meet upang ipagdiwang ang kanilang ikalimang taon sa music industry. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon sa pinakahuling disease surveillance report, mayroon 1,114 na kaso ng tigdas ang naitala hanggang nitong ika-19 ng Agosto. Ang pagsisiyasat, ang tigdas ay isang viral respiratory infection na nagdudulot ng mga pantal sa balat at karaniwang may sintomas ng trangkaso. Upang maiwasan ang pagkalat nito, itinuturing ang pagbabakuna na pinakamabisang paraan laban rito. Matatandaan, naglunsad kamakailan ang Department of Health ng malawakang kampanya laban sa tigdas at rubella na target mabakunahan ng mga batang may edad na 9 hanggang 59 na buwan. Para sa BSKE updates, batay sa inilabas na show cause order ng COMELEC, mayroon 3,784 na kandidato ang nahaharap sa alegasyon ng premature campaigning. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaaring lumampas sa 1,000 ang bilang ng disqualification cases na isasampa ng poll body laban sa mga kandidato ng BSKE. Sa kabilang banda, ibinaba naman ng COMELEC ang 237 reklamo dahil sa kawalan ng basihan. Sa kabila ng krisis at kabi-kabilang inflation, posible pa rin mapanatili o di kaya naman ay tumaas ang economic growth rate ng Pilipinas. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nitong Agosto ay nakapagtala ang Pilipinas ng 4.3% gross domestic product growth rate sa pangalawang quarter ngayong taon. Ito ay mas mababa ng 2.1% kung ikukumpara sa naitalang datos na 6.4 growth rate ng Pilipinas sa unang quarter ng taon. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, positibo itong makamit pa rin ng 6% hanggang 7% na growth rate sa 2023. Kahit nakabi-kabila ang inflation at krisis sa bansa, ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Chairman Emeritus Francis Chua, naniniwala ito sa pahayag ng NEDA dahil may kumpiyansa siya sa investment efforts ng Pangulo. Dagdag pa niya, implikasyon ng magandang economic rate ng Pilipinas ay ang progresibong mga bangko sa Pilipinas. The Philippine banking industry is more robust than America. Kanya ding iminungkahi na bawasan ang politikang tensyon sa mga sektor at magkaisa upang mapaigting ang antas ng ekonomiya ng bansa, pati na rin ang pagpapatibay ng relasyon sa mga karatig bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, kasabay ng issue sa bigas, sinampahan ng Bureau of Customs ng 4 na kaso ng agricultural smuggling ang mga rice importers na di umano'y kaugnay ng kamakailang ni-raid na warehouse sa Bulacan. Tunghayan rito ang buong detalye ng balita. Noong kamakailan matapos ang raid na naganap sa isang warehouse sa Bulacan, nagsampa ng 4 na kaso ng agricultural smuggling ang Bureau of Customs Action Team Against Smuggling o BATAS laban sa mga rice importers. Ayon sa pahayag ni BOC Legal Service Director Attorney William Balayo, hindi pa pwedeng pangalanan ang mga akusado, ngunit kanila itong sinampahan dahil ang 3 rito ay nagpapakita ng malubhang epekto sa ekonomiya. Paliwanag niya, ang 3 kaso ay may tuturing na large scale, samantala ang isa rito ay hindi nakakaabot ng 10 milyong pisong palugit at hindi na ilabag ang Customs Modernization and Tariff Act,
ngunit ito pa rin ay nabibilang sa agricultural product smuggling, partikular na sa bigas. Ukol sa investigasyon, nakapuslit ng halos 10,000 sako ng imported na bigas, samantala ang isa naman rito ay may halos 5,000 sakong nakumpiska. Bahagi rin sa nasabing pahayag ng BOC, kaya natagalan ang pagsampa ng kaso laban sa mga sinususpetsang rice smugglers ay dahil kinakailangan munang mapatunayan ng akusado ang legalidad ng proseso ng importasyon dahil ito'y alinsunod sa saligang batas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Philippine Coast Guard o PCG ay nag-deploy ng 4 na segment ng oil spill boom at 6 na bales ng sorbent pads upang kontrolin ang oil spill sa paligid ng karagatan ng Puerto Princesa City Port sa Palawan nitong kamakailan. Ito ay matapos na pag-alaman ng PCG response team ang insidente bandang 1:30 ng tanghali kung saan humigit kumulang 2 drum ng natapong langis ang nakolekta mula sa 500 square meter na apektadong tubig. Ang PCG ay nakakuha rin ng mga sample ng langis mula sa 2 sasakyang pandagat na nakadaong sa Puerto Princesa City Port sa pagsusuri ng fingerprinting at paghahambing ng mga posibleng etapong pinagmulan ng langis. Nakipag-ugnayan din sila sa isa pang roro na umalis sa daungan ilang oras bago ang insidente para kumuha ng oil sample para sa pagsusuri. Upang makahikayat ang mas maraming investor sa bansa, mas pinaigting ng Anti-Red Tape Authority ang serbisyo at proseso nito sa pag-aasikaso sa mga negosyo at kalakaran sa bansa. Tunghayan ng detalye sa ulat ni Princess Castro. Upang mas maging epektibo at mabilis ang proseso at serbisyo ng pagsasaayos ng mga negosyo at kalakaran sa bansa, itinatag ang Anti-Red Tape Authority o ARTAS sa ilalim ng Section 17 ng Republic Act No. 11032 o the Ease of Doing Business and Efficient Government Services Delivery Act of 2018 na mula sa amendasyon ng Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Kamakailan lang ay inilunsad ng ARTA ang digitalized na proseso sa registration at renewal ng mga business permits at kaugnay na mga gawain upang maiwasan ang red tape sa transaksyon. Batay sa datos, naging epektibo ang implementasyon na ito ng ahensya sapagkat karamihan sa mga lugar sa Metro Manila ay umaabot na lamang sa kalahating oras o mas mababa pa ang transaksyon sa kanilang mga tanggapan. Bagamat epektibo, kaakibat pa rin nito ang isa sa mga pampublikong reklamo hinggil sa mga empleyado ng gobyerno na nagsusungito hindi epektibong serbisyong hatid sa mga mamamayan. Kaya naman ipinaalala ni Secretary Ernesto Perez, Director General ng ARTA na obligasyon ng mga empleyado ng gobyerno na sagutin ang mga concerned reports na idinudulog sa kanila. Kaugnay nito ay pinagbabawal din ang pagkakaroon ng cut-off at quota meet sa mga tanggapan. Dahil dito, sinabi ni Perez sa publiko na ipagbigay alam sa kanila kung mayroong mga empleyadong nagsungit sapagkat karapatan ng lahat ang i-entertain o bigyang atensyon. Samantala, sa ilalim din ng Executive Order No. 41 na nilagdaan noong 25 ng Setyembre ay pinagbabawal din ang pag-impose ng mga local government units sa mga sticker at toll fees. Ang sinumong lalabag na empleyado ay papatawan ng kaukulang parusa sa ilalim ng administrative order. Para naman masigurado kung tumutupad sa alituntunin ang mga ito, naglunsad ang ahensya ng report card survey kung saan dito itatala ang mga reklamo patungkol sa mga empleyadong lumabag. Sa pamamagitan din nito ay mas mapapabilis na ang pag-imbestiga ng Legal Department ukol sa insidente. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa ating ulat panahon, lumakas at naging bagyo ang severe tropical storm Jenny na ngayon matatagpuan ang sentro ng mata sa silangang bahagi ng Apari, Cagayan at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Dahil rito nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes kung saan posibleng mararanasan ang malakas na hangin sa bilis na 39 hanggang 61 kilometro kada oras at pag-ulan sa loob ng 36 na oras. Aasahan rin ang pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Bicol Region. Gayon din sa Visayas, Zamboanga Peninsula at Mimaropa ngunit dulot naman ng habagat. Samantala, bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman ang aasahan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM inaprubahan ang 12.7 billion halaga ng tulong pinansyal para sa rice farmers. Senador Win Gatchalian inirekomenda sa TESDA ang professionalization sa mga barangay-based workers. Manila Representative Abante sinusulong ang maagang pagbibigay ng incentive sa mga senior citizen. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 12 bilyon at 7 milyong halaga para sa Rice Farmers Financial Assistance Program upang masuportahan ang mga magsasaka sa produksyon nila ng bigas. Sa ilalim ng programang ito ay 2 milyong benepisyaryo ang makakatanggap ng 5,000 piso na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Inaprubahan din ni Pangulong Marcos ang paggamit ng sobrang 700 milyong piso mula sa tariff collection para sa programang Palayamanan Plus kung saan 10,000 piso ang matatanggap ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ibang balita naman, isinusulong ni Senator Win Gatchalian ang pagkilala sa mga barangay-based workers at mga guro sa daycare bilang professionalized workers. Daniza Lopez para sa balita. Binigyan diin ni Senator Win Gatchalian sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang kahalagahan ng pagkakaroon ng programa na magpo-professionalize sa mga barangay workers at daycare teachers. Inihalin tulad dito ni Gatchalian sa kurso sa National Certificate 2 na mayroong Barangay Health Services and Community Nutrition Services Program. Ayon sa senador, bagamat hasa ang mga guro sa daycare sa pagsasanay, wala ito'y umanong sertipikasyon at tiyak na trabaho sa tagal ng kanilang pagseserbisyo. Iminungkahi ng senador na maraming manggagawa ang naglilingkod na sa loob ng 30 hanggang 40 taon na nais mag-professionalize kung kaya't isinusulong nito ang pagkakaroon ng programa na magbibigay sa mga manggagawa ng pagkakakilanlan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita, isinusulong sa Kongreso ni Manila Representative Benny Abante ang mas pagpapaaga ng pagbibigay ng insentibo para sa mga senior citizens. Narito si Francis Rio Diquez sa buong ulat. Hindi na kinakailangang maghintay ng mga senior citizens na umabot sila ng 100 taong gulang upang magkaroon ng cash incentive mula sa gobyerno. Ito ay magiging posible lamang kapag inaprubahan na ng Kongreso ang panukalang inihain ni Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. Sa ilalim ng panukalang ito ay ang mga senior citizen na nasa 70 taong gulang na ay maaari nang makatanggap ng incentive mula sa gobyerno. Ito ang panukalang ipinanawagan ni Abante sa isang forum ng Manila City Halls Reporters Association o MACRA kamakailan lang. Pag umabot ng 70 yan, bigyan natin ng 70,000.
Maabot ng 80, bigyan ng 80. Maabot ng 90, bigyan ng 90. Maabot ng 100, 101 years yan, bigyan mo ng 1 milyon. Ilan lang ba ang umaabot ng 101 years old? Isinusulong din ni Abante ang pagtatanggal ng value-added tax o VAT sa mga senior citizen kapag sila ay nagpapagasolina at nangungupahan. I think, maganda yung sinabi mo, reward. Because I think our senior ought to be rewarded for what they did for the nation and they did for their family in the past. Sa kasalukuyan, 100 taong gulang ang kailangang hintayin upang makatanggap ng cash incentive na mula sa gobyerno na nagkakahalaga ng 100,000. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa planong pagbubukas ng panibagong zipper lane sa kahabaan ng Katipunan Avenue tuwing rush hour, inumpisahan na ng Quezon City Traffic and Transport Management Department at Metro Manila Development Authority ang dry run para rito. Ang zipper lane ay magsisilbing tugon hinggil sa patuloy na pagbigat ng daloy ng mga sasakyan tuwing morning rush hour. Ang magsisilbing entrance nito ay ang U-turn slot sa harap ng UP Town Center, papasok sa innermost lane ng Katipunan northbound, habang dalawa naman ang magiging exit nito sa Mangyan Street. Ang una ay sa harap ng Le Vista Subdivision Gate at ang isa naman ay sa Gates 5 at 6 ng Miriam College. Samantala, ang dry run ng proyekto sa Katipunan Avenue at southbound ay magsisimula tuwing alas 6:30 ng umaga hanggang alas 8 tuwing weekdays at ito naman ay maliban kung holidays. Pinangunahan ng Department of Health o DOH na kinatawan ni Field Implementation and Coordination Team Mindanao Undersecretary Abdullah Dumama Jr. at SOC Sergeant Center for Health Development Regional Director Aristides Tan ang Pugay Pangkalusugan Regional Awards 2023 na ginanap sa Paraiso Verde, Coronadal City nitong kamakailan lang. Binigyang pagkilala sa kaganapan ang mga healthcare workers at healthcare programs implementers sa Coronadal. Ayon kay Undersecretary Dumama, kinikilala ang kagarawaran ang katapangan ng mga healthcare workers na sa kabila ng mga nagbabantang pagsubok at panganib ay nananatiling tapat sa pagpapatupad ng kanilang mandato bilang mga public servants. Bilang bahagi ng pagtatalakay sa inisyatibo ukol sa Walang Gutom 2027, nagpulong ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ukol sa pagpapatupad ng food stamp program. Base sa naganap na pagpupulong, nilalayong maging fully digitized ang nasabing programa para mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng 3,000 pisong buwan ng food credit na ihuhulog sa electronic benefit transfer ng mga benepisyaryo ng FSP. Samantala, hinahanda naman ng DSWD ang rollout ng FSP sa iba't ibang lalawigan ng bansa matapos ang pilot launch nito sa National Capital Region at mga lugar sa Caraga. Bilang kriteria ng Seal of Good Local Governance Awards, binigyan diin ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang kahalagahan ng peace education sa mga barangay. Pinaliwanag ni Abalos, magiging daan ito upang makatulong sa pagsulong at paglaganap ng edukasyon para sa kapayapaan ng mga barangay at komunidad. Kasalukuyan namang nasa pag-uusap na si Abalos at ang OPAPRU para maitatag ang peace education sa mga barangay. Susunod sa News Force. Amerikanong iligal na nagtatrabaho bilang bus dispatcher sa Gensan, hinuli ng BI. Philippine Pole Vault King EJ Obiena nakamit ang unang ginto ng Pilipinas para sa Asiad 2023. Taiwan Chamber ipinagdiwang ang Mooncake Festival. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Matapos ang 5 taong overstaying sa bansa, inaresto ng Bureau of Immigration ang Amerikanong dayuhan habang ito'y nagtatrabaho bilang dispatcher ng bus sa Cotabato. Tunghayan rito ang buong detalye ng balita. Sa bayan ng General Santos City sa South Cotabato, inaresto ng Bureau of Immigration o BI noong ika-29 ng Setyembre ang Amerikanong iligal na nagtatrabaho bilang bus dispatcher kahit ito'y overstaying nasa bansa. Base sa report ng BI Intelligence Unit sa Mindanao, ang arestado ay kinilala bilang si Vladislav Igorevich Black, edad 36 na taong gulang, na mas kilala sa kanilang lugar bilang John Black. Ayon sa BI, tinimbre ng di nagpakilalang source ng impormasyon na si John Black ay nasa 5 taon ng overstaying sa Pilipinas mula noong 2018. Samantala, base sa panayam kay Black, nakalabag lamang siya sa patakaran dahil hindi na niya kayang i-renew ang kanyang visa dulot ng financial distress, kung kaya't pinili na lamang niya na maging bus dispatcher. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan ang BI sa Philippine National Police sa kanyang pansamantalang pagkakabilanggo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagdiwang ng Mid-Autumn Festival ang mga kasapi ng Taiwan Chamber of Commerce and Industry noong ika-30 ng Setyembre sa Carmona, Cavite. Alamin ang buong storya mula kay Daniza Lopez. Sa pagpapakita ng kanilang pagkakaisa, nagdiwang ang mga kasapi ng Taiwan Chamber of Commerce and Industry ng Mid-Autumn Festival o mas kilala bilang Mooncake Festival. Ang Mooncake Festival ay isang tradisyonal na kaganapan sa kultura ng mga Chinese na siyang nakabase sa alamat ng Chang'e, ang moon goddess ng Chinese mythology. Ang pista na ito ay isa sa kanilang pinakamahalagang pagdiriwang kung saan ang kasaysayan nito ay nasa mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Ito ay pinagdiriwang tuwing ika-15 araw sa ika-8 buwan ng Chinese Luni-Solar Calendar kung saan nakatakda ito sa kabilugan ng buwan. Inumpisahan ang programa sa pagbati sa mga bisita kung saan pinangunahan nito ng presidente ng Taiwan Chamber na si Mr. Frankie Yang. Naroon din ang Taiwan ROC representative to the Philippines, Ambassador Wallace Chow. Today's celebration is the 4th celebration for Mid-Autumn Festival I have attended this year. Dumalo rin sa pagtitipon ang founding president ng Taiwan Chamber na si Consul General Philip Chen kasama ang direktor ng Manila Economic and Cultural Office Thomas Guno at mga kinatawan ng Malaysia Chamber na sina Chairman Edward Ling at President Hans Hao. Sinundan ng mga kaganapan ng masarap na hapunan, karaoke at raffle na may mga papremyong flight tickets, appliance, white wine, pagkain, cash prizes at gift cards. Ang pagdiriwang ng Mid-Autumn Festival ng Taiwan Chamber nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pagpapahalaga sa tradisyon at kultura. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Record-breaking matapos makamit ni Lydia De Vega ang kauna-unahang ginto ng Pilipinas noong 1986 Seoul Asian Games, muli itong sinundan sa makasaysayang lundag ni Obiena matapos dominahin ang men's pole vault competition itong Sabado sa Gwangju Asian Games. Narito ang ulat ni Princess Castro. Ibinanderang muli ng Asia's pole vault king na si EJ Obiena ang pangalan ng Pilipinas matapos maiuwi ang kauna-unahang gintong medalya ng bansa para sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China noong Sabado. Sa kanyang makasaysayang 5.90-meter leap, binasag ni Obiena ang kaniyang own record na 5.70-meter leap sa nagdaan nitong kompetisyon sa men's pole vault ng Asian Games. Samantala, pumangalawa naman sa kanya si Wang Bokay ng China na sinundan ng pambato ng Saudi Arabia na si Hussein Ali Zam. Kakibat ng tagumpay na ito ay ang matinding pressure bunsod ng mga expectations mula sa world number 2 pole vaulter kung saan marami sa mga Pilipino ang abang na abang sa panalong ito ni Obiena at inaasahan na ang siguradong ginto mula sa kanya.
Gayunpaman, hindi nagpatinag ang Filipino Olympian sa bigat ng mga ekspektasyon mula sa kanya, bagkus nabanggit nito sa kaniyang mga panayam na ito'y kaniyang itinuring na biyaya at motibasyon sa pagharap sa podium. Matatandaang nagsunod-sunod din ang mga naging laban at pagkapanalo ni Obiena ngayong taon kung saan nanalo ito ng pilak sa Wanda Diamond League bago lumahok sa Asian Games. Samantala, nakauwi na sa Pilipinas ang prominenteng pole vaulter ng bansa kung saan nais niya munang sulitin ang kanyang pahinga sa ngayon. Sa kasalukuyan, may kabuwang 9 na medalya na ang Pilipinas, 1 ginto, 1 pilak at 7 tansong medalya na ang nakokolekta ng bansa sa Asian Games. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Teens, be ready and brace yourself dahil nakatakdang ipagdiwang ng P-pop boy group na SB19 ang kanilang ika-5 taon sa industriya ng musika sa pamamagitan ng isang fan meeting. Inihayag ng SB19 sa isang social media post na gaganapin ang nasabing event sa Araneta Coliseum sa ika-28 ng Oktubre. Ang ticket selling ay magsisimula na ngayong araw. Available ito via Ticketnet outlets nationwide or through ticketnet.com.ph. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas lalong tumataas. Bawal magsungit, paalala ng ARTA sa mga empleyado ng gobyerno. Manila Representative Abante sinusulong ang maagang pagbibigay ng cash incentive sa mga senior citizen. DTMD at MMDA magbubukas ng panibagong zipper lane sa Katipunan Avenue tuwing rush hour. Philippine Pole Vault King EJ Obiena nakamit ang unang ginto ng Pilipinas para sa Asia 2023. SB19 nakatakdang magsagawa ng fan meet upang ipagdiwang ang kanilang ika-5 taon sa music industry. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.